Shit, ano to? May foil dito. Siguro ginagawang pistuhan to nila dito. Madalas daw makakita ng puting babae yung mga kapitbahay dito. Minsan daw naglalakad siya dun sa may veranda o hallway nila. Taso, ikaw ba yung nagpapailaw dito sa EMF? Ikaw ba yung malapit dyan? Ayaw na ata tayo paalisin. Medyo padilim na nung bumiyahe kami papunta sa lokasyon. Kailangan namin bumiyahe ng ilang oras para makarating dito. At pagdating dito, ito ang bumungad sa amin. Isang malamansyon na bahay na 20 taon nang inabandona. Sa tagal na ito inabandona, ay halos winasak at niluma na ito ng panahon. Binansagan ito ng bahay na kulob ng mga kapitbahay dito dahil sa mga pader na nakapalibot dito. Pagdating dito ay iniikot ko muna ang likod na bahagi ng bahay. So itong dinadaanan natin, ito yung parang pinakalikod na bahagi ng pinakabahay. Kasi nakita ko dito sa labas niya, yung dirty kitchen niya nandito. May CR din dito na 2. Siguro sa mga gesto na CR. Actually marami siyang divider. So una kong nilipot ito munang labas na bahagi ng bahay. Maya pa ay narating ko naman ang likod na veranda ng bahay. Ito yung pinaka-veranda nila dito. Halos giba-giba na rin. Mapapansin nyo naman dito sa likuran natin. Ang daming makalat na bubong. Siguro ito yung mga na-damage nung bagyo. Nagsibagsakan na yung mga bubong nito. So mamaikutin naman natin yung pinakaloob nito. Katapos ko ikutin ang likod ng bahay, ay naisipan ko nang pumasok sa loob ng bahay. So halos tagusan, parang ordinaryong bahay lang naman siya. Kung mapapansin nyo, yung mga gamit dito medyo bulok-bulok na at saka sira-sira na rin. Talagang pinaglumaan na siya ng panahon. So ito may isang kwarto dito. Check natin kung anong meron dito. May nakita akong isang kwarto dito, kaya chinek ko na din. Medyo parang maliit lang siya na kwarto dito, guys. Siguro ito yung maid's room nila dati. Pero may cabinet din dito. Bulok-bulok na din yung mga kahoy ng cabinet. Pero malamang sa malamang ito yung maid's room nila dito. Check naman natin yung ibang parte ng bahay, guys. Ito, nandito tayo sa pinaka-living area siguro nila. May nakita ulit ako isang kwarto sa may sala, kaya chinek ko na din. So may isang kwarto akong nakita dito, guys. Ito katamtaman lang din yung laki niya. Pero kagaya nung nakita natin dun, medyo luma na rin to kwartong to. Tapos yung sahig niya, medyo natutuklap na. Makikita nyo yung cabinet dito, medyo bulok-bulok na din. Pagkatapos ko pasukin ang kwartong ito, ay pinuntahan ko naman kaagad ang kanilang kusina. Ito naman yung pinaka kitchen area nila dito, guys. Meron ding CR dito. Tapos dito naman sa likod ko, makikita nyo yung mga lagayan ng mga plato. Pero hantang luma na talaga siya. Talagang pinaglumaan na siya ng panahon. Halos yung mga kisame din dito, sira-sira na. Habang nasa kusina, ay bigla akong napansin ang marka ng mga sunog sa tapat na banyo na ito. Ito parang nasunog. Halos sumabot na ng kisame ang marka ng sunog sa banyong ito. Merong pintuan dito. Ito siguro yung pinaka backdoor nila dito. Kasi dyan tayo nag-ikot kanino. Tapos ayun naman yung pinaka main door nila. Giba na rin yung mga pintuan dito. Lalo na yung kisame nila. Halos bagsak na lahat. Kung mapapansin nyo, meron siyang mga arko
Ganito yung mga sala ng mga mayayaman dati. Parang may arko siya papunta dun sa kusina o dun sa pinaka-living room. Siguro kung maayos tong bahay na to, ang ganda nito dati. Pagkatapos ko maglibot sa baba, ay nagpasya na akong makyat sa taas para i-check naman ito. Grabe, creepy pakyat dito. Mapapansin nyo talaga na luma itong bahay na to. Halos yung mga hawakan niya dito sa hagdan, giba na rin. At pag-akyat ko, nagulat ako sa dami ng kwarto sa palapag na ito. Ang dami palang kwarto dito. Ito siguro yung pinaka living room dito sa second floor. Tapos may mga kwarto dito. Una ko munang pinasok ay ang kanilang master bedroom. So itong kwarto na to, parang ito yung pinaka master bedroom nila dito, guys. Kasi napansin ko na napakalawak na ito. Tapos may sarili siyang walk-in closet ata yung tawag dito. Tapos mayroon siyang sariling CR. Malamang, guys, ito yung pinaka master bedroom nila. Kasi yung CR dito, may sarili siyang bathtub. Yung mga lumang bahay ng mga mayayaman, yung mga sarili siyang bathtub. Sa dami ng kwarto dito, ay parang isang malaking pamilya ang dating nakatira dito. Check naman natin, guys, yung mga ibang kwarto dito. Kasi daming kwarto dito sa taas, guys. Bukod dun sa kwarto sa baba kanina na pinuntahan natin. Dito parang mayroon 3 o 4 na kwarto meron dito. Tingnan natin ibang kwarto dito. Sunod ko namang pinasok ang isa pang kwarto sa palapag na ito. Iba na rin yung kisame nila dito. Yung mga drawer dito medyo bagsak na. Habang nagbibideo ko sa silid na ito, ay bigla akong nagulat sa mga bagay na mga nakita ko. Shit, ano to? May foil dito. May foil dito, guys. Dahil sa mga bagay na nakita ko dito, ay hindi na ako masyado nagtagal sa silid na ito at lumipat na ako ng ibang kwarto. Siguro ginagawang pistuhan to nila dito. Tignan natin yung ibang kwarto dito. Dito ay pinasok ko pa ang isang silid na nakita ko sa palapag na ito. Ito yung isang kwarto dito. Sakto lang din yung laki niya. Tapos mayroong cabinet. Halos ganun din naman yung itsura niya dun sa mga kwartong nakita natin kanina. Tapos mayroon siyang bintana dito. Pero medyo malaki siya kaysa dun sa pinuntahan natin kanina sa baba. Medyo malaki to. Siguro ito yung mga kwarto ng mga anak nung dati may-ari dito. Ito yung huling kwarto na pupuntahan natin dito, guys. Sa taas. Ito medyo malaki rin siya. Kaso giba-giba na rin, lalo na yung cabinet dito. Tapos yung sahig, medyo tuklap na rin. Habang nasa kwartong ito, ay bigla ko naman naisip ang mga kinuwento sa amin ng mga taga rito. Halatang luma na talaga tong bahay na to. Ang sabi sa amin dito, may 20 o 30 years na daw tong abandon. Halos napabayaan na lang siya. Kaya naging ganito yung itsura niya. Lumang-luma na rin yung mga cabinet nila dito. Puro na mga sapot ng gagamba. Pagkatapos ko libutin ang mga kwarto dito, ay lumabas na ulit ako para maglibot. At bigla akong nakita ang banyong ito. Giba-giba lang siya dito. Grabe. Lahat bagsak na, pati kisame, sira na rin. Pati yung lavatory, sira na. Yung toilet bowl, sira na. Puro na rin siya sapot ng gagamba. Pagkatapos ko silipin ang banyong ito, ay dumiretso na ako sa veranda ng palapag na ito. So ito yung pinaka-veranda nila dito sa taas, guys. Kung mapapansin nyo, bawat kwarto kanina na pinasukan natin, may mga bintana. So sa bintana na yun, ito yung makikita mo. Yung pinaka-hallway nila dito sa taas o yung veranda nila dito. Yung pinaka-veranda nila dito, guys, halos sirado siya ng mga bakal. Kung makikita nyo. Tapos, ito yung mga literal na mga veranda ng mga mayayaman.
Yung naka-pebbles yung sahig. Tapos mga ganito yung pinaka-rail niya sa yung bahay na to. Habang palabas ako sa verandang ito, ay bigla akong naisip ang mga kwento ng mga kapitbahay dito. Madalas ito makakita ng puting babae yung mga kapitbahay dito. Minsan daw naglalakad siya dun sa may veranda o hallway nila. Meron daw babaeng nakaputi na lagi nilang nakikita dito. Siguro sa tagal na naabandon na tong bahay na to, tinira na siya ng mga elemento o siguro ng mga ligaw na kaluluwa. Pagkatapos ko libutin ang buong second floor, ay napagdesisyonan ko naman na bumaba at i-check ang veranda dito. Dito sa area na to, mayroong veranda rin. Siguro yung kanina inakyat natin dun sa taas, ay naman yung veranda nila dun sa second floor. Dito, ito yung veranda nila dito sa baba. Kung makikita nyo, pag pumunta ka dito sa baba, halos bagsak na yung bubong dito. Talagang literal na giniba talaga siya o nagiba siya. Bagsak na lahat. Pati yero, kisame, bagsak na. So ito yung pinaka main door nila dito. Yan. So kanina umikot lang tayo dun. Dun tayo sa pinakalikuran. So simulan na natin mag-spirit session guys. So time check muna tayo. 1:17 AM na ngayon. So tatry natin makipag-communicate dito kung meron bang entity na naninirahan dito. Sa oras na ito ay naglatag na kami ng aming kagamitan para gamitin sa aming investigasyon. Nag-set up na rin kami ng iba-ibang anggulo ng camera sa isa sa mga lugar sa bahay na ito. Pagkatapos namin mag-set up ay nagsimula na rin ako magtanong gamit ang aking spirit box. Naparito po kami para hindi mambulabog sa inyo. Gusto lang po namin malaman kung meron bang naninirahan dito. Ako po si Jay, kasama ko si Reynald at saka si Paulo. Pwede kayo makipag-usap dito sa hawak kong aparato ngayon. Pwede rin kayo lumapit sa mga device na nilapag namin sa sahig. Kung meron ba kaming kasama ngayon dito, pwede ba kayong lumapit sa amin? Pwede mo bang lapitan yung mga aparato na nilapag namin dito? Pwede ba sa amin makapag-communicate? Gamit yung mga nilapag namin dito? Habang kami ay nagtatanong, ay unti-unti kaming nakakarinig ng boses ng lalaki mula sa aming spirit box. Pwede kang pag-usap dito sa hawak ko. Lapitan mo itong mga nilapag namin, lumapit ka dito sa liwanag. Marami kami ng kandila para sa'yo. Lalaki. Nung una, akala namin sa spirit box lang sila nagre-response sa amin. At maya-maya pa, ay unti-unti na silang nagre-response gamit ang EMF meter. Pwede kang lumapit dito sa mga nilapag namin dito. Pwede mong patunogin. Umiilaw yung EMF oh. Umipitik oh. Umiilaw yung EMF. Pinalipat ko ng pwesto ang EMF meter namin para makasigurado na hindi frequency ng kuryente ang nasasagap namin. Lipat mo nga ibang pwesto pa. Naka-steady ilaw. Pwede mong lapitan yung mga aparato dito. Lapit ka dito sa amin. Antay namin maubos yung kandila. Pwede ko bang malaman kung anong pangalan mo? Isa ka bang lalaki? Habang kami ay nagtatanong, ay bigla namang may sumagot sa aming spirit box. Go ba, good spirit o bad spirit?
Dito ay pinalipat kulit ng pwesto ang aming EMF para makasigurado kung anong frequency ang nasasagap namin. Sa puntong ito ay sigurado na kami na hindi frequency ng kuryente ang nasasagap namin. Dahil dito ay simula na silang nagre-response gamit ang aming EMF. Hello? Asa ka ba? May pitik yung EMF oh. Taso, ikaw ba yung nagpapailaw dito sa EMF? Ikaw ba yung lumalapit dyan? Oo. Isa ka bang ligaw na kaluluwa dito? Ang lakas ah. Saan bang elemento? Oo. Isa kang elemento, isa kang kaluluwa. May pitik oh. Gago. Pwede ka pa bang lumapit sa amin? Feeling ko umiikot-ikot lang siya dito eh. Sa oras na ito pinalipat ko ng pwesto ang mga rempad para magbaka sakali na baka mag-respond sila dito. Habang pinapailaw nilang EMF ay bigla naman kaming minarinig na boses mula sa aming spirit box. Dito ay sobrang lakas na ng frequency ng binabato nila sa EMF namin. Kaya pati yung frequency namin sa spirit box nagdadamay. Ikaw na ba to? Sige, papaluin mo hanggang pula. Sige. Paluin mo hanggang pula. Gago. Ang gago, lakas. Gago, lakas ng palo oh. Malapit naman puno eh. Ha? Malapit naman puno na. Tsaka hindi, ano talaga siya, yan, nawawala, oh. Oh. Hindi siya naka-steady lang. Kasi pag naka-steady lang yan, ibig sabihin may kuryente. Pero ito hindi, oh. Namamatay-matay siya, eh. Sige, pwede mo ba bang pailawin hanggang pula? Pailawin mo pa. Dito ay hinamon ko sila na pailawin ng EMF hanggang pula para makasigurado kung gaano sila kalakas dito. Pailawin mo pa hanggang pula. Bago matapos tong pakikipag-usap namin sa'yo at bago maubos yung kandila, pwede ka bang mag-response dito sa mga bagay na nilapag namin? Pailawin mo hanggang pula. Ayun o, nagre-response talaga siya oh. Sige pa. Kumuha ka ng energy sa amin. Sige, papaluin mo hanggang pula. Dito ay nagtanong kami kung masamang espiritu ba siya. At ito naman ang sagot nila sa EMF namin. Masamang espiritu ka ba? Pailawin mo hanggang kahit hanggang orange na.
Tambad Spirit. Sa oras na ito ay nagtanong ulit ako gamit ang spirit box at ito naman ang sagot nila sa amin. Pwede mo pa bang patunogin yung music box? Pwede mo pa bang lapitan yan? Hindi na. Ano daw? Hindi. Babae naman. Ha? Babae. Babae? Oo. Kanina lalaki, no? Dahil sunod-sunod ang response nila sa aming EMF, ay naisipan kong magtanong gamit ang ilaw ng mga EMF. Kung ikaw ay isang lalaki, pwede mo bang pailawin yung EMF hanggang kulay pula? Kung ikaw naman ay isang babae, pwede mo bang pailawin yung EMF hanggang kulay dilaw? Ayan, nagre-response talaga siya. Sige pa. Akala namin ay yun ang response nila sa EMF namin. At maya-maya lang, ito naman ang mga nangyari. Malapit na maubos yung kandila. Yan o. Ano? Pula? Uy, Pula. Lalaki nga. Dahil malinaw na ang mga kasagutan sa aming mga tanong sa lugar na ito, ay nagpasya na kaming itigil ang aming investigasyon at maya-maya lang ito naman ang mga nangyari. Kung sino man nandito ngayon, wala po sanang sasama sa amin. Walang susunod, walang sasama po sa amin. Grabe, lakas oh. Ayaw mo ba kaming paalisin? Parang ayaw tayo paalisin dito. Ayaw mo ba kaming paalisin? Parang ayaw tayo paalisin dito, Pao. Para bang ayaw na nila kami paalisin sa lugar na ito. Ayaw tayo paalisin? Ano, dito na lang kami? Ayaw na ata tayo paalisin. No? Ayaw na tayo paalisin. Ayaw na. Dahil hindi na namin maipaliwanag ang mga nangyayari dito, ay naisipan namin itigil na lang ang investigasyon.